Hindi 'Di ako ba? masu-surprise kung one of these days lumabas na yung ICC warrant of arrest, 'di ba? Isa pa yan. Tapos susunod na yung impeachment ni VP Sara, 'di ba? True. Kasi yung mga yung pagdiin nila ng behavior ni VP Sara during the public hearing, um, yung mga lumalabas na possible involvement din niya sa mga pamilya nila, maaaring may basis. Di ba diniscuss din na nung panahon niya meron ding EJK sa Davao at nagiging basehan din yan itong ICC. Lahat na to may pinatutunguhan. Siyempre kakabit pa rin ng Hmm. 2025 elections, di ba? So ang tanong ay, isa din sa mga mapapansin mo, bakit lahat pino-front load nila? Hindi mo napapansin? Parang bagong eleksyon, nakatodo sila. Kung Mm. araw-arawin mo, ang ganda din nung parang nabasa din siguro nila yung timing at ang bilis nag-move on ng House from galit sa yung maraming tao dahil sinubukan niya yung People's Initiative to ngayon that the tables have turned. No? Yung mga issues laban sa dating administrasyon, nilalabas na nila at pinag-uusapan at tila nakalimutan na teka lang last year lang naglalabanan tayo sa People's Initiative. Ngayon, lahat nagkakampi ng taong bayan. So, ang bilis nung, nung gulong, bilis nung daloy. Oo. Ang iniisip ko actually, kung yung mga nangyayari ngayon ay magkakaroon ng impact sa composition ng Senado at ng House of Representatives at kung magbabago yan, maaari bang makita natin uli yung charter change in 2025 dahil in 2025 dahil nagbago na yung composition at baka mas maging favorable na sa charter change. Tama. Ang tanong ay, paano natin makikita yon? Una, kung may Senate, may change in House leadership, no? Tsaka Senate leadership. Oo. Last termer ba si Speaker Romualdez? May isa pa. So, pwede pa siya. Pwede pa. May isa pa. Pwede pa. Pwede pa. So, Okay. kung siya ulit, Mm. everything is on the table, di ba? Sa Oo. Senate naman, very interesting kasi baka yung Senate leadership ay maraming magvavay. Kung mananatili ba si SP Cheese Escudero, Mm. babalik si Tito Sen, di ba? Yes, yes. Ah, Hindi natin alam kung baka mamaya bumalik din ang grupo na dala ni Senator Migs. So daming contenders for the Senate President seat, no? Yes. So At saka very alam mo, interesting. 'di ba ano din 'yan, factor din 'yan. Kasi kung i-impeach si VP Sara at matanggal siya bilang Vice President, manggagaling sa Senado yung papalit as Vice President. Yan, isa pa yan. Diba? And that So, will have an effect no. kung sino yung mga magiging viable candidates sa 2028. Oo. Diba? May isang wild scenario silang pinagkikwentuhan eh. Sabi nila na option din pala na tumakbong Senate si Vice President Sara. Kasi Ah, madadagdagan siya ng 3 taon. So kahit anong mangyari, manalo ka, matalo ka this election cycle, may 3 taon ka kung manalo ka. Kung matalo ka, Vice President ka pa rin. Pero oo nga, pag-isipan mo oo yun nga. kasi parang tinignan ko ngayong records ng Consti parang na-contemplate ba yung scenario na to under the Parang, Constitution? actually, parang hindi na contemplate doon yung mga president na biglang magme-mayor. Oo nga. Biglang, kasi baka May inisip nila, congressman. nagpresidente ka na, hindi ko mapagod. Oo. Siguro parang inisip na lang ng mga framers of the Constitution na these are noble people, no? Hindi na yun Oo, maghahangad. di nila akalain na ganun ka-power hungry yung mga politicians. So, nagpresidente na, hindi pa na pagod, nag-mayor pa, nag-congressman pa, Oo. diba? So, nandyan pa rin sila. So, actually, tama ka, no? Very strategic yun kung kay VP Sara. Kasi lalo na kung inilalatag na yung impeachment niya. Mahirap Correct. pang mag-impeach siya, so just resign and run again as senator. Senator, oo. Diba? Actually, hindi nga niya kailangan mag-resign eh. Pwede Di siyang ba? tumakbo habang vice president siya, Habang tapos vice tatakbo siyang president siya. senator. Oo. Tapos kung Hmm. makapasok siya sa Senado, sabihin mo siyempre, malalakas na kasama niya si Senator Bato, re-election niya si Senator Bongo. I'm sure Oo. magkakabloke ang mga yan. So, that's automatic, 3 votes ka na. Si Senator Robin, malamang kasama nila dyan.
least yun, no, publicly yung apat na yun, I think will constitute a solid block kung silang apat yan Mm, na mm. magsasenado. Mm. So, Mm. ang hahanapin natin, paano babalansehin? Kung sa Senate Oo. ang last bastion, di ba? Oo, Last oo. bastion natin ng demokrasya, paano natin yan babalansehin? Oo, oo. Yun nga eh. So, sa lahat ng mga drama na to, yan yung implication sa politics, 'di ba? Pero yung ano, no? But interesting enough, sino kaya din ang susuportahan? Di ko alam, malamang si Senator Risa, malamang mag-stay yan sa minority. So baka siya ang maging head mamuno ng minority sa susunod na kongreso. No? Unless gusto talaga ni Senator Alan, kasi parang 'di ba nung nagsimula, medyo nagbabakbakan sila kung sino talaga ang tunay na minority. Pero ngayon na si Senator Cheese na at hawak na ni Senator Alan ang Committee on Accounts. Yan, kasama rin yan sa Senate Flix, 'di ba? Nagpahiring Parang siya hindi ng ko isang araw. maiwasan yung tumaas yung kilay ng Ah. Nagpahiring din siya ng isang araw. But yun, tignan natin yung leadership shake-up. But more so ako, parang maganda, politically, no? Politically sound na i-front load ng mga tao sa Kongreso, ni na speaker at ng ibang mga tao, no? Ang hearings. Kasi kung umabot to ng midterms, lalo na kung iba yung resulta ng midterm elections sa Senate, sa House, local positions, mahihirapan si Pangulong BBM, no, in his last 3 years. Kasi maghahanda na rin, alam mo naman, yung mga karamihan, or hindi ko naman sabi lahat, marami sa mga kumukontra ngayon kina President Duterte, kakamping-kakampi nila yan during the past administration, di ba? Sila pa yung ngayon, bumabandera naman on the other side. So, Correct. bilog ang mundo, weather lang, di ba? Sila din. Kaya nga sabi ko, kung maggaganituhan lang din, maglabasan ng mga totoong ebidensya para naman totoong nagkakabawasan. Kasi kung dinadaan lang sa mga drama, soundbites, statements, interview, at tawagan ng mga kung ano-ano, puro name calling. Sa susunod na election, tsaka sa susunod na cycle, we will see the same politicians, diba? Ang umabot na nga sa yung catering ng house, 'di ba? Gulat na tuwang-tuwa sila kasi mga pusit daw yung kinakain nila nung lunch break. Sabi ko lang, pati yung caterer kakontsaba niyo na. ito kasi talagang nag-aasaran di ba? Kita mo yung sa house talagang nang-aasar. Inaasar talaga nila si VP Sara. Ito namang si Sara, napipikon. So nagpapasabog din. Sabi ko nga, labas mo yung mga sinasabi mong dokumento ng DepEd